Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Sabay-sabay nga po tayong mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito yung pinakaunang dasal na naituro sa atin at nawa ay nalaman natin itong pananampalatayang ito. Sa musmos na kaisipan o kahit na wala pa tayong kamalayan, kung maalala po ninyo, tinuruan tayo ng ating mga magulang o kung sino mang mga nagbabantay sa atin na magdasal. At sinisimula ng pagdarasal, sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung iba tumanda na, pero hindi pa mabigkas ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Kung hindi man natin shortcut, ay wala lang, hindi natin lubusang maintindihan o ayaw nating intindihin. Ito ang pagkakakilanlan sa atin. Kumpara sa ibang mga relihiyon, ibang mga sekta, ito ang pagkakakilanlan. Kapag sinabing Katoliko yan, nag-aantanda yan ng krus. Ulit nga, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bahagi yan ng ating buhay, anumang oras, anumang araw. Anuman ang nangyayari sa atin, lagi tayong napapadasal at tayo ay nag-aantanda ng krus. Pag dumaan sa simbahan, magpapahayag tayo ng ating pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Bago kumain, saan man tayo maparoon, saan mang lugar, sa kantin man yan o sa loob ng bahay, nag-aantanda tayo ng krus. Ito ang ating pananampalataya na hindi natin dapat ikahiya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mahiya. Pero ano nga ba ang dating nito sa atin ngayon? Kasi madalas po, napapansin ko ito, ang mga bata ngayon, pag tumungtong lang ng eskwelahan, doon lang matututong mag-antanda ng krus. Inaasahan kasi na dapat sa loob pa lang ng tahanan na ituturo na ito sa kanila. Kaya lang, bago pa matuto ang mga bata kung paano mag-antanda ng krus, mas magaling pa silang magbukas ng gadget. Ilan ba sa atin dito ang may naturuang mag-antanda ng krus na sinasabi natin, magdasal na muna. Paano mo nga tuturuan kung mismong ikaw na magulang ay hindi marunong mag-antanda ng krus? Kung hindi man marunong, sadyang ayaw mo o kaya hindi ka naniniwala dito. Tandaan mo po, Katoliko ka. At bilang Katoliko, ito ang ipinapakilala natin sa kanila. Kung paanong pinagbilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa ating pong ebanghelyo ngayon, ito ay isang misyon. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag mong ikakahiya ito. Kapag kinahiya mo ang isa, ikinahiya mo ang Diyos. Iisang Diyos lang tayo mayroon. Isa lang. May tinatawag lang tayong persona na nagpapakilala sa atin sa kung paano yung pangangailangan natin sa sitwasyon natin. Meron tayong Diyos Ama, nagpakilala bilang Ama, nagpro-provide para sa atin, nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Meron tayong Diyos Anak na labis na nagmamahal sa atin. At hindi natin masusukat yon.
Hindi natin matatawaran ang kanyang pag-ibig sa atin. At mayroon tayong Diyos, Espiritu Santo, na patuloy na gumagabay, kabalikat natin sa anumang sitwasyon natin sa buhay. Kaya huwag niyong mamaliitin. Yung pag-aantanda ng krus, malaking bagay na yan. Kung hindi ka man makapagdasal ng mahaba o ng kung anumang mga dasal na madalas nating ginagamit, yung simpleng pag-aantanda ng krus ay isang malaking bagay na yan na magdudulot ng malaking bagay sa buhay natin. Pag-aantanda ng krus. Ulitin ko po, no? Nawa, sa mga susunod pa mga araw, huwag tayong maging tamad sa pag-aantanda ng krus. Huwag tayong magwalang bahala sa idudulot nito sa atin. Ulitin ko po, ang ating pananampalataya, iisa lang ang Diyos. Malinaw po, iisa lang ang Diyos. Pero ang Diyos na ito ay napakilala bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kumikilos bilang isa. Kaya modelo ng ating dapat na tinutularan tungo sa pagkakaisa. Sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.